Hello everyone, kamusta kayo? Ako nga pala si Jennifer Esplagera and yung itatopic po natin ngayon is yung infection sa fallopian tube. Kasi last last year, nagkaroon po ako ng infection sa fallopian tube. So, 1 day po dumating yung menstruation ko kasi nagte-take po ako ng pills. One day dumating yung mens ko, and then parang ano siya, parang hindi siya yung first day na menstruation, parang last day na menstruation siya. Yung parang spot lang, ang konti-konti lang ganun. Then kinabukasan nawala na siya. As in wala ng blood yung napkin ko. And then next week, dumating siya, ang dami-dami na niya. Natapos siya 7 days. Tapos yung after 7 days, may mga brown discharge na lumalabas sa akin. Akala ko parang ano lang, parang baka dala lang din ng menstruation ko na hindi pa siya natatapos. Pero umabot siya ng 2 weeks. So, kinabahan na ako. Ayun nga, kasi yung symptoms ko dati is parang may tumutusok sa right abdomen ko. So, parang ano lang siya, hindi ko lang siya pinansin kasi baka normal lang, ganun. Pero, yun nga, umabot siya ng 2 weeks tapos kinabahan na ako kasi yung lumalabas sa akin is brown discharge talaga, as in napaka dark brown pero wala siyang amoy. So, nung time na yun, sabi ko, na hayaan ko na lang muna kasi baka mawala din naman. Pero umabot pa talaga ng 3 weeks. So ayun, as in kinabahan na ako. So sabi ko sa partner ko, pa-check up na lang ako kasi parang hindi na talaga normal yung nararamdaman ko. Asymptomatic talaga siya. As in wala ka talagang mararamdaman. Yun lang yung parang may tumutusok sa kilid ng puson mo, sa right ng lower abdomen ko. Kaya ayun, nag-decide na kami, nagpa-check up. Tapos nung nagpa-check up ako, sinabi ko lahat-lahat doon sa OB-GYN ko. Then sabi ng OB-GYN ko, magpa-sero muna ako kasi para ma-sure daw kung buntis ako or hindi. So ayun, nagpa-serum ako. Then kinuha ko yung result, kinabukasan positive. Pero parang hindi ako naniniwala na buntis ako kasi nga dumating pa yung yung menstruation ko. Tapos hindi naman ako nagpagalaw kay partner nung after ng menstruation ko. So ayun nga, parang as in nawo-worry ako bakit ako nabuntis kasi dumating naman yung menstruation ko. Tapos ayun, sinabi ko sa OB-GYN ko, sabi ko, "Dok, bakit nag-positive yung result ko dun sa serum? Katatapos lang ng menstruation ko." Tapos parang hindi ko alam, hindi ko mapaliwanag bakit ganun. Sabi ng OB-GYN ko, sabi niya, ganito na lang. Kasi inayin niya ako. Sabi niya ang daming dugo daw. Sabi niya magpa-transfer daw ako para makita kung ano yung sitwasyon sa loob. At saka para may peace of mind ako. Kaya yun nga, nirequestan niya ako ng transvaginal. Then, parang kinakabahan ako. Sabi ko, ano ba naman to? Bakit kailangan ganito? Kailangang mahirapan ka? Kasi, natatakot ako sa tuwing
magpapa-check up kasi natatakot ako sa findings ng doktor, baka malala or 'di ba, naka-relate kayo guys. 'Di ba gano'n 'pag nagpa-check up ka na kinakabahan ka kung ano yung magiging result ng check up mo. So gano'n nga, nagpa-Trans-V ako, chineck yung matris ko, yung dalawang matris is normal naman. Normal naman siya, wala naman siyang baby, pero sa fallopian tube ko, dun sa tubo ko, is may maliit na bukol, mga 1 cm. So sabi ng doktor, sabi niya na walang laman na bata yung ano mo, yung matres mo. Normal lahat ng matres mo. Pero merong maliit na bukol sa fallopian tube mo. So, yung ilalagay ko lang dito sa result ay yung base sa mga nakikita ko, base lang sa nalalaman ko. Pero, suggestion lang, kumonsulta ka rin sa iba. So, ayun, parang nanghina ako. Kasi sabi niya, ectopic pregnancy daw. Pero sabi ko, huwag naman sana, bakit ako nagka-ectopic? Ikakarating lang din naman ng menstruation ko. Ganun. Iyak ako, nag-iyak. As in, hindi ko mapaliwanag bakit ako na-stress. Iba talaga kasi pag babae ka, 'di ba? Lahat-lahat, problemahin mo, ganun. Then, ayun, nag-second opinion kami sa ibang doktor, nagpa-Trans-P ulit ako. So, ayun, kinonfirm ng doktor, ectopic pregnancy daw. Sabi ko, bakit ganun? Nakarating na ng menstruation ko, ectopic pregnancy. Paano ako nagka-ectopic pregnancy? So, ayun, tinanong niya ako kung may tinitake daw ako na pills. Sabi ko, yes doc, nagtitake po ako ng pills. Yung nararamdaman ko po kasi sa tuwing nagtitake ako ng pills is parang may pain sa loob, nagre-react sa tuwing umiinom ako ng pills. Sabi ko, bakit ganito? Sa tuwing umiinom ako ng pills, parang nagre-react sa loob. Tapos parang may ano siya, parang ginuguhitan ng basta hindi ko mapaliwanag. Then, ayun, sabi niya, sige, magpa-titer ka. Tignan natin yung result mo sa titer. If mababa siya, may possibility na mag-take ka lang ng medicine. Pero, pag malaki yung mataas yung ano niya, mag-ano ka lang, magtawag nito, mag-injection ka para matunaw yung yung bukol sa matres mo. So, ayun, nagpa-titer ako. Pina-refer pa ako sa ibang doktor, sa specialista para ma-confirm talaga if infection lang siya or ectopic pregnancy talaga. So, ayun, pumunta ako sa hospital, nagpa-titer ako. At saka sobrang mahal, my God. 2.5 yung titer doon. So, na-stress talaga ako kasi napakagastos talaga. So, sabi ng partner ko, okay lang yan, baliwalain na lang natin yung gastos. Importante maging okay ka na kasi yung pera makikita mo lang naman after mong gumaling eh. Pero yung unahin muna natin is yung nararamdaman mo. So, ayun. So, thanks God, no? Yung result ko is 2.5 lang. Kasi yung result na hindi na siya normal is mga something 5, ganun. So, ayun, pumunta na kami dun sa clinic ng specialista dun sa na Obigayne. So, ang sabi niya, bakit ka nagka-ectopic? Sabi ko, hindi ko alam kung bakit ako nagka-ectopic. Kasi, dumating naman yung menstruation ko. Then after 7 days ng menstruation ko, nagka-brown discharge ako. Yun na. Tapos hindi ko alam bakit nagka-ectopic ako at saka nag-positive ako sa serum. Ganun. So sabi niya, siguro sa pills mo na ginagamit.
baka hindi kaya ng katawan mo yung pills, ganun sabi niya. Sa nakikita ko kasi, yung nasa fallopian tube mo is hindi siya baby. Bali, infection lang siya. Sabi ko, ay, thank you. Thank you do kasi nagwo-worry na po ako eh. Tsaka, bakit ako magkaka-ectopic? Ganun nga, ang dami-dami na nasa isip ko. So, sabi ko, Dok, ano ba ang pwedeng gawin? Tsaka, ano ba ang dapat kong gawin para matuno yung ano ko? May suggestion po ba kayo na iba na hindi na kailangan ng injection? At saka, hindi na ako operahan, ganun. Kasi, syempre, napapraning ka na eh. So, ang sabi niya, sige, magre-reseta ako for your medication. So, antibiotic lang yung inumin mo. Binigyan niya ako ng gamot. Sa pagkamahal-mahal pa, pero okay lang. Kasi sabi niya, pag injection, kasi sobrang mahal. Naaabot to ng 20K, 25K. Tsaka yung injection na yun is para sa mga cancer patients niya. Tsaka pag nakapag-injection siya ng ganun sa patients niya, hindi siya natutulog kasi daw ang sama daw ng epekto sa mga patients niya. Time to time daw, chine-check niya yung pasyente niya if okay lang, ano yung mga nararamdaman, ano ba yung effect, ganun. So, ayun nga, binigyan niya ako ng reseta, binili ko yun. So, after 2 weeks na inom ko, naghintay pa ako ng ilang araw. Tsaka sabi niya, pag dumating yung menstruation mo, magpa-check up ka ulit. So, binigyan niya muna ako ng request na transfer ulit para ma-sure kung meron pa ba or wala na. So, ayun, no? Thank you, Lord. Nagka-mens ako. Tsaka, pag-transfer sa akin, yun nga, nakita na sa ultrasound na wala na talagang bukol. As in, wala na. So, ayun, grabe yung pasasalamat ko sa Diyos kasi kahit masama akong tao, minsan nakakalimutan ko siya, pero hindi talaga imposible pag nag-pray ka sa Kanya. Lahat-lahat ng akala mong imposible ay posible talaga. Na akala mo sa isang karamdaman lang nag-down ka na, pero yun nga, hindi ka talaga niya papabayaan pag nangangailangan ka. So, yun lang. At saka, kung kayo, nararanasan nyo rin yung naranasan ko, wag kayong mawala ng faith kasi nga, lahat-lahat ng bagay na binigay sa'yo is trials lang yun. Tsaka, hindi ka magiging strong kung wala kang trials na hinaharap. So, yun lang, tatagaan nyo lang loob nyo, mag-pray kayo. Kung may nararamdaman na kayo, huwag yung baliwalain. Magpa-check up na kayo para sigurado. So, yun lang. Thank you.